Good day everyone. I am Jamie Lynn Cortez from Social Studies 4A, and now we will talk about choosing Jose Rizal as our national hero and symbol under Chapter 11. So, for our main focus in this chapter, it discusses the historical circumstances, the role of the Americans in promoting Rizal, the qualities that made him an outstanding leader, and the continuing significance of his life and works. And for our scope, this lesson covers what is a national hero and national symbol, historical background of results selection, important personalities and institutions, result qualification as a hero, different interpretations and controversies, and lastly, results contemporary relevance. And for our central question, why was Jose Rizal chosen as the Philippine national hero? And what makes him a lasting symbol of Filipino nationalism? So, ang pangunahing tanong natin is, bakit si Jose Rizal ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas at ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay simbolo pa rin siya ng Filipino nationalism? So, sa buong discussion natin is susubukan natin sagutin ito no sa pamamagitan ng kanyang buhay, mga sinulat at mga kontribusyon sa ating bayan. And for our lesson objectives, at the end of the lessons, uh, the learners must be able to explain the reasons why Jose Rizal was chosen as the Philippine national hero. Next is to analyze Rizal's writings and ideals and their contribution to the development of Filipino nationalism. Next is evaluate the significance of Rizal heroism and its relevance to responsible citizenship and nation building in contemporary Philippine society. So, now let's talk about national hero. So, ang national hero ay isang taong kinikilala dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa bansa. So, siya ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan, leadership, courage at selfless service, no? Hindi lamang siya hinahangaan dahil sa kanyang ginawa noon, kundi nagsisilbi rin siyang inspirasyon, no? At halimbawa sa mga susunod pang henerasyon, no? Parang si Dr. Jose Rizal na hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon is inahangaan pa din siya ng mga generations. So, next is national symbol. So, ang national symbol naman, no, ay kumakatawan sa identity, history, ideals, at values ng isang bansa. So, si Jose Rizal, no, kinakatawan niya ang patriotism, nationalism, education, unity, and responsible citizenship. Kaya hindi lamang siya isang historical figure, no? Naging simbolo rin siya, no, ng ng mga pagpapahalagang mahalaga sa pagiging Pilipino. And next is historical background of Rizal's selection. So, nung Spanish colonial period, no, maraming Pilipino ang nakaranas ng discrimination, political inequality, mataas na buwis, pang-aabuso at kapangyarihan at social injustice. So, ang mga problemang ito ang naging dahilan no kung bakit lumakas ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kanilang kalagayan at sa kanilang karapatan. And sa halip na gumamit agad ng dahas no si Jose Rizal, mas pinili niya ang edukasyon, pagsusulat at mapayapang reforma bilang paraan no ng pagbabago. So nag-aral siya sa Spain ah, and itinaguyod ang edukasyon at gumamit ng kanyang mga isinulat no upang mamulat ang mga Pilipino. And layunin din niyang magkaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino. And for Rizal execution and recognition, no, noong December 30, 1896, pinatay si Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag na Rizal Park. So dahil sa kanyang pagkamatay, no, naging martyr siya ng Philippine nationalism.
So, ang kanyang execution ay lalong nagbigay pa no, ng inspirasyon sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagkikibaka nila para sa kanilang mga kalayaan. At noong American period naman, no, mas lalo siyang nakilala bilang isang peaceful reformer. So, si Dr. Jose Rizal ay hindi lamang siya isang bayani, no? Isa rin siyang writer, novelist, physician, reform advocate, at Filipino nationalist. So, ginamit niya ang kanyang kaalaman at talento upang ipakita ang mga problema ng lipunan at ipaglaban ang dignidad at karapatan ng mga Pilipino. So, now let's talk about peoples who shape Rizal's legacy. So, may mga taong naging mahalaga no, sa paghubog at pagpapanatili ng legacy ni Dr. Jose Rizal. So, kabilang dito sina Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio. So, mahalaga ang kanilang naging papel no, sa kasaysayan dahil ipinakita rin nila ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga idea at ambag ni Dr. Jose Rizal sa bayan. Next is si Teodoro Agoncillo and Renato Constantino. So si Teodoro Agoncillo ay nagbigay ng pananaw na naging acceptable si Rizal bilang national hero dahil sa kanyang pagiging simbolo ng assimilation at peaceful approach. So ang kanyang opposition sa armed means ay naging consistent sa policy ng mga Amerikano na assimilation. While si Renato Constantino naman ay nagbigay ng mas critical interpretation. So ayon sa kanyang explanation, may ilang dahilan kung bakit naging favorable ang promotion kay Rizal noong American occupation. So una is patay na si Rizal nang magsimula ang American occupation. Then pangalawa is walang anti-quotation na maaaring iugnay sa kanya. And lastly is naging simbolo na siya ng Spanish oppression dahil sa kanyang martyrdom. And next is sina Antonio de Morga, Michael Xiaoxua, and Ambet Ocampo. So, si Morga ay nagbigay ng historical record na ginamit ni Rizal, and si Ambet Ocampo ay tumulong sa pag-aaral at pagpapaliwanag ng buhay at personal thoughts ni Rizal. At si Xiaoxua naman ay tumulong sa pagpapaliwanag ng historical significance at nationalism na iniwan ni Rizal. So next, let's talk about the organizations, events, and lost honoring Rizal. So, maraming organizations, events, at batas ang nagbigay pugay kay Rizal. So, kabilang dito ang La Solidaridad, La Liga Filipina, at Rizal Day na ipinagdiriwang tuwing December 30 at mayroon ding Republic Act No. 229 noong 1948 na may kaugnay sa tamang pagdiriwang ng Rizal Day. And let's talk about Rizal's qualification as a hero. So maraming dahilan no kung bakit kinikilala si Rizal bilang bayani. So ginamit niya no ang kanyang kaalaman at talento para sa kapwa Pilipino niya. At itinaguyod niya ang edukasyon at peaceful reform. Ginamit ang literature upang palakasin ang nationalism at ipagtanggol ang kasaysayan at identity ng mga Pilipino. So higit sa lahat is isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa bayan. And now let's talk about Rizal's major work. So, isa sa pinakamalaking contribution ni Rizal ay ang kanyang mga writings, no? Sa Noli Me Tangere, ipinakita niya ang mga pang-aabuso at corruption noong panahon ng mga Espanyol. Sa El Filibusterismo naman, no, ipinakita naman niya ang mga mas malalim na epekto ng injustice. So, sumulat din siya ng essay no, tulad ng On the Indolence of the Filipino at the Philippines Within a Century. So, other significant contributions ni Rizal is the Annotation of Sucesos de las Islas Filipinas. So, hindi lamang novels ang isinulat ni Rizal, no?
In-annotate rin niya ang Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. So, sa kanyang annotations, ipinakita niya na bago pa dumating no ang mga Espanyol, mayroon ng sariling kultura, pamahalaan at kalakalan no at kabiasnan ng mga Pilipino. So ipinakita niya rito na mayroon ng sariling identity ang ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Espanyol. And next is La Liga Filipina. So ang La Liga Filipina ay isang organisasyong itinatag no, ni Rizal na naglalayong magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan ang mga Pilipino. So itinaguyod nito ang education, agriculture, commerce, at peaceful reforms. So makikita rito na ang vision ni Rizal ay isang nagkakaisang bansa na nagtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. And now let's talk about the historical interpretations of Rizal's recognition. So, for Teodoro Agoncillo, no, symbol of peaceful reform, advocated assimilation and acceptable during the American period. And for Renato Constantino, Americans promoted Rizal because Rizal has already died, no anti-American statements, and already a symbol of Spanish oppression. So, may iba't ibang pananaw kung bakit naging national hero si Rizal. So, ayon kay Teodoro Agoncillo na naging acceptable si Rizal dahil sa kanyang peaceful approach at pagiging simbolo ng assimilation. So, samantalang kay Renato Constantino, maaaring nakatulong sa kanyang promotion noong American period, no? Ang katotohanan na patay na si Rizal, no? Nung bago yung American occupation. And wala siyang anti-American statements. And also is naging simbolo rin siya no, ng Spanish oppression. And for common misconception, no, Jose Rizal was officially declared the Philippine national hero by law. So, may mga misconception na may batas daw na nagsasabi na si Jose Rizal ang ating national hero. But in fact, no, there's no law of officially declare na si Rizal is ang ating Philippine national hero. But ni-recognize siya for his contributions, patriotism, influence on Filipino nationalism, and enduring legacy. So, Rizal teachings today. So, his teachings encourage Filipino to value education, think critically, fight injustice peacefully, practice honesty and integrity, love the country, and participate in nation building. So, hanggang ngayon, no, mahalaga pa rin no, ang mga aral ni Rizal. Hinihikayat tayo ng kanyang mga idea no, na pahalagahan ang education, mag-isip tayo ng mas critical, labanan no, yung mga injustices no, sa mapayapang paraan at maging honest at may integrity no, mahalin ang bansa at also makilahok tayo no, sa mga nation building. And Rizal relevance in modern Philippine society. So, relevant pa rin si Dr. Jose Rizal no, sa panahon ngayon dahil marami pa ring issues no, tulad ng corruption, ayan, yung nangyayari ngayon, and misinformation, social inequality, at social division. So, ang kanyang ideals tungkol sa education, unity, civic responsibility, human dignity, at patriotism ay makatutulong no, upang maging mas responsable at mapanuring mamamayan tayo. And for our summary, no, si Jose Rizal ay malawak no, na kinikilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas. So, ang kanyang mga writings ay nagmulat no, sa mga Pilipino at nagpalakas ng nationalism. Itinaguyod niya ang peaceful reforms,
at education, bagamat may iba't ibang historical interpretations no tungkol sa kanyang pagkilala. So nananatili no na mahalaga ang kanyang mga ideals sa pagiging responsableng mamamayan at sa pagbuo ng isang mas nagkakaisang bansa. Um, so bilang pagtatapos no, masasabi natin na ang pagiging bayani no ni Jose Rizal ay hindi lamang dahil sa kanyang pagkamatay no, mas mahalaga ang kanyang mga ginawa, isinulat at mga idea no na iniwan niya sa mga Pilipino. Ipinakita niya na ang education, kaalaman at pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ay maaaring maging makapangyarihang paraan upang baguhin no ang isang bansa. Kaya hanggang ngayon ay patuloy nating pinag-aaralan at pinahahalagahan ang kanyang buhay at mga aral. So, that's all. Thank you for listening.